Matapos marating ni Tamahome ang mundo ng mga nahirang na dalaga, sumunod naman ang tagapagtanggol ng seryo na si Suboshi. Pagkaraan ng isang mabalasik na labanan, natalo si Suboshi at ito ay binawian ng buhay. Hindi nagtagal, napag-alaman ni Miyaka ang pagpanaw ni Mitsukake at ang kapalarang naghihintay kay Hotohori. Miyaka, pangako yan. Darating din ang pagkakataon, muling magtatagpo ang ating landas. Nararamdaman ko. Mahal kita. Miyaka. At namaalam na ng tuluyan si Hotohori. Ang pag-iisang dibdib. Bakit kailangan mangyari to? Hindi sana aabot sa ganito kung natawag lang namin ang Suzaku. Hindi. Para sa kabutihan mo na rin, Miyaka. At hindi mo natawag ang Suzaku. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka. Sa oras na gisingin ng sino man sa mga tagapangalaga, unti-unti nitong lalamunin ang katawan ng sino man tumawag sa kanya. Yan ang nangyayari ngayon kay Julie. Pag nakuha na niya ang pangatlong kahilingan, tuluyan na siyang aangkinin ng seryo. Alam kaya ni Julie ang panganib na to? Miyaka! Telepono si Julie! Ha? Miyaka, nakauwi ka na pala. Nasaan si Suboshi? Wala na siya. Julie, pwede ba tayo makita? May importante akong sasabihin sa'yo. Please! Sige. Magkita tayo bukas sa eskwela. Bye. Julie? Julie, tumupad kaya siya sa usapan? Miyaka! Yung lunchbox mo nakahanda na! Salamat po, Mama! Tamahome, tungkol sa pinag-usapan natin kahapon. Alam kong mabigat sa kalooban mo ang hinihiling kong bumalik ka na sa mundo mo na hindi kasama si Miyaka. Dahil pag ginawa mo yun, hindi na kayo magkikita pang muli. Pero sa pamamalagi mo dito, nalalagay sa alanganin ang iyong mundo, pati na rin ang mundong kinagisnan namin. Halimbawa ay, ang pagsulpot ni Suboshi. Nakita mo naman kung anong klaseng gulo ang dinala niya dito. Natatakot ako na baka hindi lang siya ang magpakita dito at sasaktan nila ang kapatid ko. Wala ka ng kapangyarihan, Tamahome. Hindi mo na kayang protektahan si Miyaka. At isa pa, dito, si Miyaka ay isang pangkaraniwang estudyante lang. Hindi siya kinatawan ng Suzaku. Batid ko ang pag-ibig niyo para sa isa't isa, Tamahome. Pero kung talaga mahal mo siya, hindi ka magdadalawang isip na bumalik sa sarili mong mundo para naman malayo sa tiyak na kapahamakan ng aking nakababatang kapatid. Hindi kita masisisi kung sumama ang loob mo sa akin. Pero para lang naman ito sa kaligtasan ni Miyaka eh. Tama ka. Pero bago ako mamaalam, maaari ba akong mag-iwan ng liham para kay Miyaka? Salamat. Napakadakila mo. Maaari ba akong umupo? Pagod na pagod lang ako. Sige. Eto, naiwan ni Suboshi. Kung ganon, si Nakago lang palang natitira sa mga tagapagtanggol ko. Julie, makinig ka. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Sa mga sandaling napaligiran ka na ng mga inaakala mong lumapastangan sa'yo, dumating si Nakago at niligtas ka niya. Wala ka na ba talaga naalala? Noong mga oras na yon, hinuhubad ko ang uniforme ko kaya hindi ko alam na kailangan mo pala ng tulong ko. Ginamit niyang pagkakataong yun para papaniwalain kang tuluyan na kitang tinalikuran. Oo nga siyang nag-aruga sa'yo pero nilason din niya ang pag-iisip mo. Ginamit ka lang ni Nakago para makuha niya kapangyarihan ng seryo. Sinungaling! Sinungaling! Maniwala ka! Hindi mo sana natawag ang seryo kung hindi ka nabirhen. At saka, basahin mo ito. Sulat ito ni Inosuke Okuda, ang nagmamay-ari ng Aklat ng Langit at Lupa, para sa kanya matalik na kaibigan si Mr. Osugi. Mahal kong kaibigan, umaasa akong nasa mabuti kang kalagayan. Bago pa man ako pumanaw,
Nais kong ipagkatiwala sa iyo ang aklat na kalakip ng liham na ito. Ang aklat ng langit at lupa ay isang alamat. At ito ay nagtataglay ng kahindig-hindig na kapangyarihan. Hinigop nito ang anak kong si Takiko at siya ang nahirang upang maging kinatawan ng Genbo. Nang bumalik siya dito sa ating mundo, nagkasakit siya at dumanas ng matinding paghihirap. Nilamon ng unti-unti ng Genbo ang kanyang katawan tuwing siya ay humihiling. Masakit man sa kalooban ko, napagpasyan kong wakasan na ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Sinulog ko ang aklat, ngunit ako'y nabigo. May hinala akong hinihintay nito ang pagdating ng mga dalagang kakatawan sa Byaku, Suzaku at Seryo. Pagbigyan mo sana ako sa aking huling habilin at itago mo ang aklat kung saan hindi ito makakapaminsala pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap na anak ni Usugi ang libro at hinigop din ito. Si Suzunong nahirang na kumatawan sa Byaku. Ganon din ang kanya naging kapalaran. Pero na makabalik siya, nagpakatatag ito at naglakas ng loob siyang labanan ng Byaku. Ngayon, naniniwala ka na ba? Hindi. Gawa-gawa mo lang ang lahat! Julie! Miyaka, dapat ko bang paniwalaan ang lahat ng sinabi mo? Hindi kaya gusto mo lang gumanti sa mga ginawa ko sa'yo? Kung totoo ang mga sinabi mo, ang laki pala ng kasalanan ko sa'yo. Anong kaliskis? Nakago, alam mo bang mangyayari sa akin ito? Sumagot ka, Nakago! Nakago! Ito nang katapusan mo, Emperador. Nakago! Ipinagkanulo mo ako! At bakit hindi? Nakalimutan mo na ba? Karamihan sa mga kawal ng Koto ay sakim at binubuo ng iba't ibang lipi. Kabilang na ako at kahit kailan, hindi kami nangako ng katapatan sa iyo o sa iyong kaharian. Anong balak mong gawin sa akin, Nakago? Anong gusto mo? Salapi! Marami ako niyan! Bibigyan kita! Baka nakakalimutan mo na ang malugod kong pagtanggap sa iyo nang dumating ka dito! Wala kang utang na loob, Nakago! Nakalimutan mo rin na walang awa mo sinakop at pinaslang ang aking mga kababayan. Magbabayad ka ngayon! General! Wala na ang Emperador. Tapusin ninyo ang kanyang pamilya at mga ministro. May tama po kayo sa balikat! Bale, wala to. Kayo na rin ang bahala kay Soy. Kailangan ko maglakbay ng malayo. May tatapusin lang ako. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin kay Julie. Nasa kanya na kung paniniwalaan niya ako o hindi. Sana lang maibalik namin ang aming pagkakaibigan. Kung ako ang tatanungin mo, kailangan na niyang bumalik sa loob ng libro. Parang yun din ang gusto niyang mangyari, Miyaka. Tamahome! Tamahome! Miyaka, Aalis ka? Iiwan mo ko? Bakit? Anong dahilan? sinabi sa akin ni Kenny ang tungkol sa pagkamatay ni Mitsukaki at Hotohori. Kailangan kong bumalik, Miyaka. Kailangan nilang tulong ko. Hindi ako nababagay sa inyong mundo. Isa lamang akong tauhan sa libro at ikaw ay hindi. May sarili kang buhay at sagaba lang ako. Pero hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan kahit kailan? Naging makasarili ako at hindi kita inalala. Ngayon lubos ko nang nauunawaan ang gustong sabihin sa atin noon ni Tatara.
Sa bandang huli, tayo pa rin na magsasama. Mahal na mahal kita. Alam mo kung talagang pinagtagpo tayo ng tadhana, makakahanap ka pa rin, Miyaka, ng isang katulad, hindi talaga ako, pero katulad na katulad ko sa ayos, ugali at kilos. Hindi tauhan lang sa isang aklat, kundi totoong tao. Nakakatawa, no? Para tuloy akong sira. Bakit? Bakit kailangan mo sabihin yan, Tamahome? Alam mo namang hindi ako magiging maligaya kapag nawala ka sa piling ko, Tamahome. Hindi ba may sumpahan na tayong dalawa na mamahalin natin ang isa't isa? Hindi ba? Sabi mo hindi tayo maghihiwalay, na magsasama tayo habang buhay. Hindi ka nilikha mula sa isang aklat, Tamahome. Para sa akin walang maaaring pumalit sa iyo sa puso ko. Kaya wag mo sabihin na iiwan mo na ako. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Mag-aaral ako magluto para sa iyo. Huwag mo lang akong iwan. Pakiusap, Tamahome. Magpakasal na tayo. Ngayon na, Miyaka, ikasal natin ang isa't isa. Sabihin mo sa akin kung paano ito ginagawa sa inyong mundo. Nakago, sagutin mo ko. Alam mo na ba nga ang kinin ako ng tagapangalagang si Seryo? Julie. Ha? Narito, ang mga singsing na katunayan ng ating pag-ibig. Sumusumpa kami magiging tapat at mamahalin ng isa't isa habang buhay. At ngayon, kasal na tayo. Dalawang pusong pinagbuklob ng tadhana. Wala na ngayong hahadlang at wala na rin makakapaghiwalay pa sa atin. Dahil sa pag-ibig, tayo pinag-isa. Mahal kita, Miyaka. Mahal din kita. Ikaw lang. Wala nang iba. Habang ako'y nabubuhay. Ng mga sandaling yun, pinangarap ng dalaga na tumigil ang pagtakbo ng oras kahit na panandalian lamang. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Miyaka. Ako bang tinatawag mo, Lady Julie? Nakago! Masama ang kutob ko. Miyaka! Pakinggan mo to! Nandito na siya! Nandito na nga si Nakago! Kuya Kenny! Si Nakago ay kasama ngayon ni Julie. Kasama kayo ni Julie? Hindi mabuti magkasama silang dalawa. Lady Julie, lumapit ka. Ano bang dinadamdam mo? Hindi ba't ilang ulit mong tinawag ang pangalan ko? Nandito ako ngayon para tulungan ka. Lady Julie. Nakago, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Hindi natuloy ang pagsasamantala sa akin ng mga masasamang tao noon, hindi ba? Nalaman ko ang lahat kay Miyaka, pero sinadya mong huwag ipaalam sa akin. Araw-araw sinasabi mo sa akin na kinalimutan na ako ng matalik kong kaibigan na si Miyaka. Naniwala ako sa mga sinabi mo noon. Dahil ikaw ang nag-alaga at nagbantay sa akin sa lahat ng oras. Pero nalaman ko ngayon kay Miyaka na ginamit mo lang ako para makuha ang kapangyarihan ng tagapangalagang si Seryo. At itinulak mo ako para kamuhian ang kaibigan ko. Hindi ba totoo? Nakago! Hindi akong dahilan. Kinamuhian mo ang iyong kaibigan dahil gusto mo siyang kamuhian. Ang galit, panibugho at pagsisisi. Ang lahat ng yon, ikaw lamang ang nakaramdam, Julie. Wala akong kinalaman sa iyong kaibigan. Naaalala mo ba nang tinawag mo ang tagapangalagang si Seryo? Pinili mo ko at hindi ang iyong kaibigan. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa mga masasamang tao noon. Kaya dapat ka magpasalamat sa akin. Ngayon, kukunin ko na ang pinangako mo sa aking kahilingan upang makabayad sa iyong pagkakautang sa akin. Nagsinungaling ka rin sa akin nang sinabi mong mahal mo ko. Wala kang inalala kundi ang sarili mo lang at ang kahilingan mo kukuha mo.
Hindi ka makakatakas sa akin. Wag! Ayoko na sa'yo! Layuan mo ako! Tamahome, Tama na. Huwag mo nang ituloy. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat. Miyaka! Saan ka pupunta, Miyaka? kung malakas ang iyong pananalig, Julie, makakaya mo yung labanan. Paniwalaan mo sana ako, Julie. Hindi ako naniwala kay Miyaka. Kaliskis ng dragon. Sa buong katawan ko. Hindi. Hindi! Hindi! Julie! Hindi! Hindi! Kuminaon ka, Julie! Tamahome! Si Nakago! Ang kapangyarihan ng seryo, gusto niyang makuha sa akin! Nakago! Ang mabuti pa'y ibigay mo sa akin si Julie Tamahome. Sira ka ba? Hindi ka nabibilang sa mundong ito. Ano pa bang kailangan mo sa kanya? Nagpunta ako dito para kunin ang ipinangako sa akin ni Julie. Ang huling kahilingan na seryo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ang maging isang pinuno. Hindi lang ng koto, kundi ng buong mundo. Ako ang magsasabi kung sino at ano ang dapat manatili o dapat wasakin. Maging ang mundong ito ay hindi makakaligtas sa akin. Ngayon, Tamahome, wala na makakapigil sa akin. Magagawa ko na ang lahat-lahat ng aking maibigan. Hindi ka ba naiinggit sa akin? Gusto mo ba ang buong mundo? Napakasakim mo. Kasakiman? Nagkakamali ka. Ang tawag doon ay katarungan. Ikaw, pinuno ng buong mundo? Pinapatao mo ba ako, Nakago? Hindi mo ba alam na bahay wala tayo sa mundong ito? Ikaw at ako, mga tauhan lamang tayo sa isang aklat. Mga tauhan na gawa-gawa lamang at katang-isip ng isang tao sa mundong ito. Nananatili tayo ngayon sa mundong ito dahil sa ilang kapirasong papel. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mapupunta ang buong mundo sa kamay na isang tauhan lamang sa isang kwento? Baliwala sa akin yan. Ano ka mo? Ipagpalagay natin tama ka. Subalit nandito na tayo ngayon sa kanilang mundo. May pagkakaiba ba? Tatanawin kong utang na loob ang pagkakagawa niya sa akin at sa ating lahat. Para sa akin, siya ang may akda ng aking buhay. Hindi ba't pagmamalaki niya na ang kanyang ginawa ay mabibigyan ng kapangyarihan ng higit pa sa kanyang inaasahan? Hindi mo na malalaman dahil hindi ko papayagang mangyari yon. Sa mundong ito, sina Miyaka at Julie ay patuloy na mabubuhay ng payapa. At anong binabalak mo? Labanan ako ngayon? Alalahanin mong wala ka ng kapangyarihan bilang isang tagapagtanggol ng Suzaku, Tamahome. Pero pwede mo subukan. Ha! Ako bang hinahanap mo? Matuto kang huwag bumangga sa pader. Lady Julie, tatapusin ko muna si Tamahome. Antayin mo ang aking pagbalik. Miyaka, maligaya ko sa pag-ibig na ibinigay mo para sa akin. Maaaring hindi na tayo magkita pang muli, subalit alam ko mapapatawad mo pa rin ako sa aking gagawin. Para sa kapayapaan ng iyong mundo. Hindi ka magtatagumpay hanggat buhay pa ako! Tamahome! Tamahome! Huwag mo akong iiwan! Huwag! Huwag mo gawin sa akin to! Huwag mo akong iiwan! Anong problema? Bakit hindi ka pa sumugod?
dalagang kumakatawan sa Suzaku at ang kanyang kasintahan na si Tamahome ay nagsumpa ang hindi na muling maghihiwalay. Subalit nang mabalitaan ni Tamahome ang pagdating ni Nakago sa mundo ni Miyaka, hinarap niya ito. Natagpuan niya si Julie na patakbong lumalayo kay Nakago. Samantala, batid ni Miyaka na ang paglabas ni Nakago mula sa aklat ay simula ng paglalaban nila ni Tamahome. Kaya't dali-dali siyang tumungo sa lugar ng kanilang pagtutuos upang pigilan si Tamahome. Naging huli na ang lahat sapagkat ang kanilang duelo ay nagsimula na. Miyaka, maligaya ako sa pag-ibig na ibinigay mo para sa akin. Maaaring hindi na tayo magkita pang muli, subalit alam kong mapapatawad mo pa rin ako sa aking gagawin para sa kapayapaan ng inyong mundo. Hindi ka magtatagumpay hanggang nandito ako! Mga sandali ng pagbabalik loob. Naku, miss. Mukhang matatagalan yata ang traffic na ito. May sunog banda ron eh. Ganun ba? Bababa na ako dito. Teka, hindi mo ba kukunin ang sukli mo? Excuse me po. Miss, sandali! Huwag kang pumunta dyan! Bitiwan mo ako. Kailangan ako ni Tamahome. Delikado doon, miss. Mapapahama ka lang kapag itinuloy mong binabalak mo. Teka, sandali! Mapapahamak siya. Tamahome, hintayin mo ako. Para kang isang sanggol, Tamahome. Nakakapanghinayang lang at hindi ko matatawag na tunay na laban ang paghaharap nating ito. Miyaka! Anong problema mo, Tamahome? Bakit hindi mo na ba kayang tumayo? Kawawang bata. Puno ng sugat ang iyong katawan. Hindi mo ba alam? Sa kalagayan mo ngayon, ay lalo lang akong naiengganyong labanan ka. Isa kang baliw! May lakas ka pa palang natitira, bata. Kung ganon, maaari ko pang aliwin ang aking sarili. Tumahimik ka na, Nakago! Sabihin mo sa akin, Tamahome, hindi ba't sumumpa ka na ililigtas mo ang inyong nahirang na Suzaku? Bakit hindi mo yan gawin ngayon at iligtas din ang mundo na kanyang ginagalawan at kinabibilangan?
Ganyan nga, Tamahome. Patunayan mo sa akin ngayon na kayang-kaya mong iligtas ang iyong pinakamamahal na Suzaku. Hinamon ni Tamahome si Nakago sa isang duelo, subalit ang kanyang mga suntok ay hindi tumatama sa kanyang kalaban. Tamahome, magpakatatag ka. Ha? Ano to? Ang nahirang na Suzaku ay sumugod sa gitna ng alab upang sundan si Tamahome. Naku, Miyaka, ang tigas talaga ng ulo mo. Sandali! Paraanin niyo ako! Kailangan ko iligtas ang kapatid ko! Miyaka! Tamahome! Tamahome, nasan ka na? Sana naman walang nangyari sa kanya. Ha? Julie, gumising ka. Anong nangyari? Miyaka! Julie! Miyaka! Sa wakas at nasa tabi na ngayon ni Julie ang dalagang pinakahihintay ko. Ano? Oras na para harapin ang iyong katapusan. Hindi mo magagawa yan! Tapos na. Patawarin mo ako. Dahil nabigo ako, iligtas ka, Miyaka. Miyaka. Akong bahala, Julie. Ilalabas kita dyan. Miyaka! Nakago. Nakago. Ako ang gumawa ng harang sa paligid ni Julie. Kaya't walang sino man ang makakasira nito. Anong ginawa mo kay Tamahome? Anong ginawa mo kay Tamahome? Si Tamahome ay binawian ng buhay sa harap ni Nakago. Imposible! Hindi siya dapat mamatay! Kasinungalingan to! Hindi pwede mamatay ang bida namin! Andiyan ka pala eh! Alam mo, napanood ko lahat sa telebisyon. Hindi ko talaga mapaniwalaan ang mga nangyayari. Oh, ba't kinitsura mo? Pinatay ni Nakago si Tamahome! Anong gagawin natin, Jerry? Isusunod niya si Miyaka at si Julie. Hindi nga raw makalapit sa kanya mga pulis o kaya ang SWAT team. Alam ko na. Kung mailalapit ko lang aklat na to kay Nakago, baka maibalik ko siya sa aklat pag binuksan ko to sa harap niya. Sira ka ba? Sa lakas ng kapangyarihan niya, kaya niya tayo itapon sa kahit saang mundo. Eh di kung ganun. Kung ganun, ano? Kailangan dumating sila Tasuke at Chichiri sa mundong ito. Ha? Anong silbi nilang dalawa, Kenny? Di ba hindi na sila mga tagapagtanggol ng Suzaku ngayon? Mas malakas pa rin sila kaysa sa atin. Sila na lang ang pag-asa ko. Tasuke! Chichiri! Kung naririnig niyo ako, sumagot kayo!
Naging napakabuti niyang pinuno. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Noong unay lagi siyang malungkotin. Subalit na makilala niya kayo, lalong-lalo na ang nahirang na Susako, naging lubos ang kanyang kaligayahan. Taski! Kung naririnig niyo ako si Kenny, kapatid ako ni Miyaka. Ano ka mo, kapatid ni Miyaka? Pumunta kayo dito ngayon din. Tulungan yung kapatid ko. Nandito si Nakago sa aming mundo at balak niyang patayin si Miyaka. Si Miyaka? Kayo na lang ang pag-asa ko. Naaalala niyo ba yung bag na dala ni Miyaka papunta dyan? Hawakan niyo at hilingin na makapunta dito sa aming mundo. Dalian niyo! Sinungaling! Sinungaling! Hindi po pwedeng matalo si Tamahome! Nasaan na si Tamahome? At ngayon, Miyaka, mag-asawa na tayo. Hindi ako pwedeng iwan ngayon ni Tamahome! Julie! Ngayon, Lady Julie, tuparin mo ang iyong pangako. Hilingin mo sa seryo na gawin akong isang hari. Isang pinuno na makapangyarihan at walang kamatayan. Ayoko! Wala ka ng kapangyarihan sa akin, kaya iwan mo na ako! Lady Julie, kailangan mong tuparin ang iyong pangako sa akin. Dahil kung hindi, mapipilitan akong suway ng pangako ko sa'yo. Maliwanag bang lahat? Anong pangako? Ang aking pangako na buhayin ang iyong kaibigan at nahirang na Suzaku. Kahit na ito'y labag sa aking kalooban, lamang ay may palagay akong ayaw na rin niyang manatiling buhay. Dahil nais niyang sumunod sa naging kapalaran ng kanyang kasintahan. Tama na! Huwag mo lang saktan si Miyaka! Tuparin mo ang iyong pangako. Hingin mo sa ating seryo na igawad na sa akin ang kapangyarihan. Pag hindi mo ko pinagbigyan, mapipilitan akong tapusin ang iyong kaibigan, pati na rin ang mundong inyong kinagisnan. Wag, Julie. Wag mo nang pakinggan ang mga sinabi ni Nakago. Kahit na may masama pang mangyari sa akin. Wag mo siyang pagbibigyan. Ngayon, malinaw na. Wala kang pakialam kahit ano pang mangyari sa inyong mundo, kahit gunawin ko to. Sa simula pa lamang ay may hinala na ako. Ninais mong umalis sa mundong ito na kinabibilangan nyo, dahil marami kang tungkuling iniiwasang gawin at tinatakasan. Tama ka. Umalis ako dito dahil marami kong tungkuling iniwasan. Pero, dito ako pinanganak sa mundong ito. Dito ako lumaki. Dito ko nakilala si Julie. At dito ako nakahanap ng maraming kaibigan. Hindi ba tama, Julie? Hindi ba? Pag pinagbigyan mo ang kanyang kahilingan, mawawala ang mundong ito at ang mga alalang dala natin mula nang mabuhay tayo. Masyado ko madaldal. Masama bang humiling ng isang daigdig na may tuturing kong akin lamang? Wala tayong pinagkaiba. Hindi ba't ninais niyo makatakas sa inyong sariling mundo? Ako na may nagnanasang makalikha ng aking sariling daigdig na paghaharian. Pareho lamang tayong tumatakas sa ating mundong kinabibilangan ngayon at naghahangad ng mabuting buhay. Julie, wag. Tama na, Miyaka. Huli na ang lahat. Maawa ka sa sarili mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero inaalala mo pa rin ang tulad ko. Miyaka, ngayon ko lang naunawaan kung bakit ako nagalit nang iniwan mo ko at sumama ka noon kay Tamahome.
Nagkagusto din ako kay Tamahome. Pero alam mo ba, kung hindi ka kasangkot sa mga nangyari, hindi ako magiging seryoso sa nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong hindi mo ko pinagtaksilan. Dahil mas marami akong nalalaman tungkol sa'yo kesa kay Tamahome, at mas matagal ang pinagsamahan natin kesa sa pag-iibigan ninyong dalawa. Kaya lang, galit na galit ako dahil pakiramdam ko ako ang nagiging masama. Pakiramdam ko, kalabisan na ako sa inyong dalawa ni Tamahome at tuluyan mo na akong pinaliwala. Hindi, Julie. Pero ngayon, matatapos na ang lahat. Pagod na ako. Wala na akong lakas para magpatuloy pa, Miyaka. Paalam. Kay Shin. Wag, Julie! Aangkinin ni Seryo ang katawan mo! Kenny, tingnan mo! Bigati Dragon! Nasaan na si Tusky at si Chiri? Ito ang ikalawang pagkakataon na nakita ko ang kabuuan ng Seryo. Hudyat na natupad na ang lahat. At ngayon, ano kaya ang maaari kong gawin sa inyong mundo? Ano kaya kung hilingin ko sa aming tagapangalaga na wasakin ang inyong mundo? Ibalik mo sila! Ibalik mo si Tamahome at si Julie sa akin! Hangal kan talaga. Ang akala mo ba'y may magagawa ka pa rin? Ipapadala kita ngayon sa kinalalagyan ni Tamahome. At dyan magwawakas ang inyong alamat. Nakago! Dumating na sina Tusky at si Chiri! Ano? Hindi ka ba nahirapan? Kaya pala bigat ang dala ko eh. Nagbago ka na anyo para lang pumasa sa akin. Ang daya mo talaga. Mga hangal. Ako naman ang haharap sa'yo. Chichiri, ikaw nang bahala kay Miyaka. Mag-iingat ka ha! Mga makikitid ang utak. Wala na kayong magagawa para mabago ang mga naganap. Kahit kailan, hindi sumusuko ang mga tagapagtanggol ng Suzaku! Ah! Miyaka! Miyaka! Si Chichirito! Ano ba? Gumising ka na! Miyaka! 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 Julie!